Aklat ni Mateo, chapter 13, verse 44. Okay. Matthew chapter 13, verse 44. Pag-aaralan po natin ang isang talinghaga patungkol po sa nakatagong kayamanan. Muli po nating basahin. Ang sabi po dito, ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa oras pong ito, sa aming pag-aaral po muli. Aming pag-aaralan ng isa pong talinghaga na ang kayamanan pong ito ay kayo mismo. Kaya buksan po ninyo muli ang aming puso at tanggapin po ito bilang kaaliwan ng aming mga kaluluwa. Kaaliwan po ito sa amin po, Diyos, bilang naghahangad ng iyong biyayang espiritual. Kaya magpalain po ninyo sa tulong ng Banal na Espiritu ay aming makita ang katotohanan po ito at may pamuhay po namin po ito, Diyos. Muli po, pamanhin po. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Amen. Right, so nung nandun pa tayo sa Midalba at I think 2017 yon nung kinuha po ko bilang isang service sa banda ng Antipolo, doon sa pinakamataas na bundok po doon. And nakausap ko po doon yung mga taga roon that there is 100 tons of gold doon sa bundok po yun. Dalawa po kasi yun sa baba at saka sa taas. At nakausap ko yun, mga taga roon. And ang pagkaalam ko ay ang ginagawa po doon is a dam. No? Dam. Pero ang totoo po noon ay meron silang tutuklasin yung gintong iyon na nakabaon po doon. No? Ang may project po noon, I think si Congressman Singson. Sila yung merong kakayanan, mayroon silang kapangyarihan para hanapin yung kayamanan po yun. That's why they use drone. No? Maraming drone para pumunta sa ibabaw at makuha kung ano yung laman ng bundok po yun. Of course, hindi lamang po yung drone, kundi gumamit po sila ng ibang mga sophisticated equipment para makita po yun. Pero ang totoo po yun talaga ang target ng mga taong po yun. No? Hindi yung dam. Ayun ko, siguro natuloy din yung dam because isinama na po yun para hindi mahalata. No? That's why they hired mga imported na mga engineer, geodetic engineer, nandun lahat. No? It means talagang determinado po sila na hanapin yung kayamanan pong yun. And this is the part of Yamasita treasure. After the post-war, ay yun na, nagkaroon na ng paghahanap ng kayamanan because itong mga sundalong Hapon, yung mga nilot nilang mga kayamanan, of course, dinala po nila dito sa bansa po natin at kung saan-saan po sila binaon. Right. Kaya bagamat maraming mga nangyari sa paghahanap po yun. If you recall na meron pa silang nakitang kayamanan somewhere in Tanay, no? Na ito ay kinuha ng mga militar sa gabi para hindi sila makuha. So, makikita po natin po dito na may mga treasure hunter, no? Ito yung mga naghahanap ng kayamanan. Okay? So, ano ang makikita po natin sa mga treasure hunter pong ito
na meron silang kumpiyansa na hanapin. Ibig sabihin, nabigyan sila ng kasiguruhan dahil of course may mga mapa sa mga treasure kung yun o may mga palatandaan at kaya lang of course may mga trap. May mga trap din po yun dahil hindi naman basta-basta ilalagak na lang yung yaman nila, babaon po doon pero may mga trap kaya maingat po sila. No? Pero meron silang kumpiyansa na hanapin. Ibig sabihin, determinado po sila na hanapin ang kayamanan pong ito. Kaya of course, alam naman po natin kapag mga treasure hunter, hinahanap nila talaga ay mga ginto. Di ba? Kaya lang, yung mga ibang treasure hunter dito sa atin, like in Angono, kung nabalitaan niyo po mga yon, ang kanilang hinanting, yung laman ng pawn shop. Pero mga treasure hunter mga to, galing pa ng Baguio. Ito yung mga naguhukay ng mga kayamanan. Right? Dumaan sila from doon sa ilog, dumaan sila sa gilid, no? Binutas lahat yung mga pawn shop, yung dalawang pawn shop ang nakuhanan po nila. So, determinado po sila dahil sigurado po ito. So, it means they are very serious sa mga paghuhukay. Kahit pa paano ay makatagpo sila ng malit na ginto, di ba? Ito, hindi. Maraming ginto ang nakuha po nila. Dahil lahat ng mga isinanlang ginto ay nakuha lahat ng mga taong ito. So, kapag sinabi nating tulad nito, yung sinabi kong ginagawa po dito sa Antipolo ay talagang mayayaman po yan. So, they are willing to spend ng pera para hanapin. Of course, bilang congressman, meron siyang kapangyarihan para gawin po ito at mahanap ang tinatawag na treasure o ginto. So, yun po yun. As we introduce this kind of treasure. Now, pagdating naman sa Biblia, of course, ang pinapatungkulan po ng ating pinag-aaralan, speak about ang ating Panginoon. No? Maraming mga tao na naghahanap kay Kristo pero hindi nila alam kung saan hahanapin. Okay? Hindi nila malaman kung saan nila halukayin. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na makikita mo lang si Kristo sa Biblia. Kaya tinawag po siyang Kristo sa Biblia. No? Kaya ngayon, kung gusto mong makita ang kayamanan po yun at mibigay sa iyo ng satisfaction sa buhay mo, hanapin mo siya. Okay? Sa Biblia. Kaya ang mensahe po natin, kapag nasa iyo na ang Panginoon at namumuhay na sa iyo, like tayo bilang mga Kristiyano, alam natin na si Kristo ang pinakamahigit na kayamanan na meron po tayo. Siya yung pinaka-importanting treasure sa ating mga buhay na kung saan ay kaya po niyang ilagak, no? Sa mga puso po natin. Na ibig lang sabihin, wala nang higit na kayamanan na pwedeng ipantay sa ating Panginoon. Right? Wala nang makakapantay pa sa kayamanan kung ikaw ay natagpuan mo ang ating Panginoon. Now, tingnan po natin yung tawag ito, yung pagkakatuklas ng taong ito. Yung kanyang nadiscover sa kayamanan pong ito. Now, makita po natin, kung ating aaralin, ang taong ito ay nag-iisa lang siya, di ba? Wala siyang kasama. So parang ito yung mga nangangalakal ng bote. Nag-iisa lang siya. Kung saan siya pumapasok para hanapin, no? Ang
merchant na ito, itong mga ngalakal na ito, kung saan siya maghahanap ng kayamanan. Kaya, ibig lang sabihin, kapag ganon, ang mga ngalakal ay meron siyang kakayahan, meron siyang patuloy na sinusurvey. Sometimes nagsusurvey po yan, kaya pag pumasok yan sa subdivision, hindi lang nagtatawag ng mabibiling kalakal, kundi nagsusurvey yan. Tinitignan niya din kung saan siya makakuha ng isang kayamanan. Right? Sa bahay mo o sa tabi ng bahay mo, ganun yun, mga ngalakal. Papasok sa subdivision po yan para maghanap ng kanyang makukulimbat o makukuha. Okay? So, itong taong ito ay meron siyang kakayanan na hanapin para kung sakaling nakita niya at ito ay kanyang bibilhin. So, madaling salita, dito sa ating teksto ay nakita po niya yung treasure. No? Nakita niya yung kayamanan. Right? So, paano niya nakita ang kayamanan ito? While alam naman po natin na kapag ganito mga bukid, either napabayaan na ito, maaring tinubuan na, marami na mga bato na itinambak po doon. Kasi hindi na inaayos ng may-ari ng bukid pong ito. So it means nag-hire na lang siya ng isang tao. So paano niya natagpuan? Now, tignan po natin. Ibig lang sabihin, ang isang mga ngalakal, katulad ng sinabi ko sa inyo, ay naghahanap po yan. Di ba? Naghahanap kung saan-saan mayroong pakikinapangan. Malayong lugar at malalayo. Right. Of course, yung bukid na yun, hindi naman niya pag-aari po yun. Okay? So, ano ang tawag natin po ito? Of course, siya po ay naghahanap talaga. He was searching treasure out of his field. O hindi niya sariling bukid po ito. So, ano ang makikita po natin po dito? Pag gusto mong makahanap ng kayamanan, of course, kailangan magiging seeker ka o naghahanap ka. Right? Kung ang trabaho mo ay merchant or treasure hunter, talagang maghahanap ka. Okay? Maghahanap ka kung saan-saan para makita po natin. So, ganun din po mga kapatid, pagdating sa Biblia, pagdating sa pag-aaral sa Diyos, no? Kailangan magiging seeker ka din, no? Ibig sabihin, tagahanap ka din. Lalo na kapag tayo ay naghahanap o gusto natin makita na magkaroon po tayo ng buhay ng walang hanggan, no? Kasama kasi yun, bukod pa dun sa mababahaginan ka ng gospel, of course, kailangan din ang isang tao ay naghahanap din, di ba? Sometimes ganun ang nangyayari. May mga talagang stranger na pumapasok sa church dahil they are seeking, naghahanap po sila ng magandang balita. Okay? While tayo nasabihan bilang mga Kristiyano ngayon ay nasabihan po tayo, we are informed na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo sa kanyang kagustuhan. Okay? And of course, ay tinatawag niya ang kanyang mga tao to come to Him. Di ba? At iyan po yung totoo. Okay? Pero din doon tumitigil, mga kapatid. Dahil ang pagtawag ng
tao, ng Diyos sa kanyang mga tao, ay lumilikha po siya ng isang kaisipan, isang puso para hanapin siya. Di ba? Nagbibigay po siya ng kaliwanagan sa puso po natin para hanapin mo ang kayamanan po yun. Alam po ng Diyos po yun, ang taong naghahanap kay Kristo ay gumagawa din po siya ng kanyang paraan para makita. So, ganun din po, mga kapatid. If you want to find Jesus, of course, kailangan po nating saliksikin ang Biblia. Right? So, makikita po natin, bukod sa kanyang natuklasan, ay makikita po natin yung pinakalihim. Kaya nung taong ito ay na-discovery po niya yung kayamanan doon sa bukid, anong ginawa niya? Di ba? Usually talaga gano'n na nangyari, di ba? Kapag halimbawa ikaw ay laborer, dinala ka sa, o kaya hinayad ka bilang isang trabahador sa bukid, kapag paggala mo yung piko mo at mayroong natusok na kumalansing, ang ginagawa ka agad, tinatakpan. Tapos babalikan niya sa gabi para kunin po yun. Pero dito, sa taong ito, ang ginawa po niya, ibinenta niya ang kanyang mga pag-aari. Pero ganun pa man, para hindi po ma-expose po ito sa public, tinakpan po niya. Because ang gusto po niya ay magiging pag-aari niya ang kayamanan pong ito. Kasi kung ito ay sinabi niya kagad, oh, meron akong kayamanan na naukay. Magkakaroon ng chaos po yan. Baka nakawin o patayin pa. Diba? Yung nakahanap pong iyon. So, anong ginawa nung mga ngalakal pong ito? Tinakpan niya para magiging sekreto. Di ba? Ganun po yun. Ganun din po, mga kapatid. Ang isang tao, kapag nakita niya si Kristo sa salita, sa kanyang salita, anong ginagawa ng taong pong ito? Di ba? Anong ginagawa ng taong ito kapag na-discover niya si Kristo sa Biblia, itinatago niya sa kanyang puso. Pinuso niya sa puso po niya. Nilalagay niya sa kanyang puso para hindi makuha at mawala sa kanya. Di ba? Para hindi manakaw sa kanya. Kaya kung titignan po natin, kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, of course, alam po natin na yung kaligtasan ay sigurado po yun at hindi na yun mananakaw sa iyo. It cannot be stolen. Hindi na pwedeng agawin sa iyo. Okay? Hindi na mawawala sa iyo si Jesus. Yeah. Pero bagamat itong mga ngalakal na ito, hindi naman kanya yung bukid, pero gumawa siya ng paraan. Diba? Although hindi pa niya nakuha po yun, hindi niya naposis po yun, pero nakita po natin, meron na isang malaking bagay na kanyang tangan-tangan. Ano yun? Ano yung unang bagay na naramdaman mo o nangyari sa iyo during the time na matagpuan mo si Kristo sa Biblia o sino man na nangangaral sa iyo ano yung bagay na pumasok itong mga ngalakal na to, di ba? Nagalak po siya.
nagalak ang kanyang puso. Yun yung kanyang nakuha ng puso. Kaya mga kapatid, nung ikaw ay nakilala mo ang Panginoon, nagpakilala sa iyo ang Panginoon, you discover Jesus. Ikaw na yung pinakamasayang tao nung si Kristo ay matagpuan. Tayo na yung pinakamasayang tao. Bagamat maraming dumadaan, pero still, yung kagalakan, yung kasiyahan na nasa atin, nandiyan dyan. Sumisigaw, lumalabas. Kaya sa isang tao na na-discover niya ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, siya na yung pinakamasayang tao sa balat ng lupa, o sa ibabaw ng mundo. Kaya kung sakaling nasa iyo na si Kristo, hayaan mo na maglagablab ang kagalakang iyan. Okay? Kaya lang sometimes, parang yung kagalakan ay wala sa tao. Kasi kung yung kagalakan, kahit pa paano, hindi ka liliban. Right? Sa simbahan. Maliban na lang kung may mga talagang kadahilan. Pero, ganun pa man, yung kagalakan po iyon, sometimes, nakukonvert sa kalungkutan dahil yung kagalakan which is to be mararamdaman mo na sa'yo ay napawi, na tigil dahil sa kadahilanan. Kaya isa sa kadahilanan, kaya itong mga ngalakal po nito, bagamat hindi pa niya nakuha, pero yung tuwang-tuwa, imagine, dahil sa kagalakan at gusto niyang mabili ay ibebenta lahat ng kanyang ari-arian para makuha lamang po ito. Kaya kung sakali man natagpuan mo na si Kristo, hayaan mo na maglalagablab ang kagalakan po iyan. Huwag mong hayaan, huwag nating hayaan mga kapatid, sa ating puso, sa ating kaisipan, na mawala si Kristo. Lagi po nating ilagay sa ating puso at isipan si Kristo kasi kayamanan mo na yan. Kung ayaw mong mawala yung kagalakang iyan, lagi po nating ilagay. Kaya determinado itong taong ito, itong mga ngalakal po ito, di ba? Di ba, ganun naman po tayo. Once na unti-unti na nagpapakilala na ang Panginoon sa atin. Ang determination po natin, lagi na doon tayo sa gawain, sa simbahan, di ba? O ano man ang pinapagawa, andun po, lagi po tayo, determinado. Di ba? Katulad ng mga ngalakal na to, kapag katapos niya madiscovery, ay determinado na siya. Anong determination niya? Na bilhin yung lupa. Bakit? Kasi natagpuan niya yung pinaka higit na kayamanan. No? Okay? Kaya makikita po natin yung pagiging seryoso ng mga ngalakal pong ito. Okay? Kaya nakita natin yung kanyang sakripisyo na ginawa para lang makuha ang kayamanan pong ito. That's why itong taong ito, sa kanyang pagka-discovery, ito yung higit na treasure sa lahat ng bagay. Kaya dahil dyan, ay gusto niyang ibenta o ibenta ang lahat ng kanyang pag-aari. Dahil ang treasure pong ito ay higit na
mahalaga. Ito yung pinakamahalagang items o bagay sa lahat ng sanlibutan. Di ba? Kahit makatagpo ka pa ng ibang kayamanan, o nasa iyo na lahat ng kayamanan, still cannot suffice. Hindi niya kayang pantayan yung kahalagaan, yung presyo ng kayamanan pong ito. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang pinaka malaking kayamanan sa sanlibutan ay si Kristo. Dahil kapag nahanap mo ang ating Panginoon, ay kaya mong bitawan na lahat. Kaya mong itapon na lahat. Kaya mong isurrender ang lahat. Bakit? Kasi yung kayamanan iyan, yan yung nagsakripisyo. Okay? Para magkaroon po tayo ng buhay na kaaya-aya, buhay na walang hanggan. Magkaroon po tayo ng kalayaan sa kasalanan, kapatawaran sa kasalanan. Kaya iyan na po yung higit na kayamanan sa sanlibutan. Kaya yung sakripisyo po ng mga ngalakal ay natumbasan ni Kristo. Yeah. Tulad din po natin, yung sakripisyo po natin sa paghahanap sa Kanya, it worked. Bakit? Kasi nagsakripisyo sa iyo bilang isang makasalanan. Kaya merong kasapatan itong kayamanan pong ito. Now, tingnan po natin. Bakit kasi? Kasi nung makita po niya yung kayamanan, parang nabago yung kanyang pananaw, di ba? Parang ito na yung hinahanap ko. Ibig sabihin, tama na ito. Kaya he-decide na ibenta na yung mga, yung mga pag-aari niya para yun na lang. Okay? So, merong kasapatan. Di ba? Nagbago ang lahat sa kanya when he found this kind of treasure. Siguro, lahat ng kanyang plano, katulad natin, no? Plano natin na maging magsumikap para lalo pang umangat. Nabago po yun. Maaaring pati yung mga desire, yung mga gusto po ninyo, maaaring nabago rin po yan. When you found this kind of treasure, nakita natin yung ating commitment. Diba? Yung ating commitment pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, alang-alang para sa Kanyang kapurihan, ginagawa po natin, mga kapatid. Nagkaroon ng mas malalim na relasyon. Okay? Dahil nagkaroon po siya ng kasapatan sa kanyang pagkakadiscover sa kayamanan pong ito. Diba? Dati, ang plano po natin, ang sarili po natin, ang desire po natin, ang ating mga sarili. Okay? Gusto natin, magkaroon po tayo ng sariling satisfaction. Ginagawa natin po yun para magkaroon mapunan yung mga pangangailangan po natin. But after ng discover, nakita po natin na nagbago ang kanyang pananaw. Okay? Kaya determinado po siya na bilhin ang treasure pong ito na nakabaon. Okay? In connection to eternal life, of course, tayo din ay determinado po tayo. Okay? Sa mga ipinangako ng Panginoon na ating lubusang gagawin po ito. Di ba?
para lang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. So anong punto makikita po natin po dito? Ang tao na natagpuan si Kristo, siya yung pinakamasayang tao dito sa ibabaw ng mundong ito. Dahil natagpuan mo yung buhay na walang hanggan na kay Kristo, na siya ang higit sa lahat. Okay? Na magkaroon ka ng seguridad, dito sa lupang ito hanggang sa langit. Wow! What a treasure, kapatid. Kaya there is a sufficient pag natagpuan mo si Kristo. Yung kayamanan na magbibigay ng sufficiente po sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, bilang mga spiritual na mga ngalakal, dapat po nating ituon ang ating buhay dito sa lupa para sa langit. Ang ibig ko lang sabihin, ang salita ng ating Diyos, it must be hid in our hearts. Ibaon po natin sa ating mga puso para hindi natin mapakawalan ay yung kagalakan na kung saan ito yung tumatangan sa pangako ng ating Panginoon. Napaka mapalad po natin. Napakapalad po natin because we found those precious treasure. You have those precious hope na sa iyo. Ang mahalagang pag-asa because you found this treasure. Diba? Katulad ng mga birhin sa Bible, di ba? Yung kinakanta, give me oil. Kinakanta po yun sa mga, hindi naman natin kinakanta yan sa mga evangelical. Give me oil in my lamp, keep me burning. Ganun. Ibig sabihin, para yung kagalakan po natin, always burning. Kaya kung gusto mong mag-enjoy ng buhay Kristiyano, hanapin mo dito. Find His Word. Hanapin mo si Kristo dito sa Biblia na tangan-tangan po natin. Na dapat ma-enjoy ng bawat Kristiyano na siya yung pinakamalaki at pinakamahigit na kayamanan sa buhay po natin. Mga kapatid, si Kristo ang kayamanan po natin. Hindi kung ano pa mang bagay. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, hanapin mo. Dahil kayamanan po yan. Kayamanan na kung saan ay magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Yan yung kayamanan po natin. Dahil kay Kristo, kayamanan po natin. And of course, ang pag-asa po natin na nagbibigay sa atin ng kagalakan kahit anumang bagay na kinakaharap mo, still, ito pa rin ang lalabas. Meron ka pa rin kagalakan. Hindi pwedeng alisin yan. Hindi pwedeng talikuran yan. Lalabas sa ating kagalakan.
Lalabas at lalabas po yan. Of course, para sa ating mga nasalataya. I-enjoy po natin si Kristo sa ating mga buhay. Sapagkat ito yung kayamanan. Manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa aming tunghayan sa umaga pong ito, saan ang higit na kayamanan at wala nang makakapantay, kundi ang Kristo ng Biblia. Sapat na po sa amin po, Panginoon, ang kayamanan po ito, ikaw, ang kasapatan sa lahat ng bagay sa buhay po namin. Kaya tulungan niyo po kami na huwag namin maalis ang pag-iisip po na ito. Ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang magbibigay o Diyos ng supisyente sa aming mga buhay. Lalo na po ang pag-asa po namin ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Sana ay may bahagi din po namin ang kayamanan pong ito sa aming mga kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, lalo na po sa mga nakakadapang palad po namin. Salamat po, Diyos. Pamidalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.